Ang aming internasyonal na flight, ang una mula Europa, ay tinanggihan ng bawat paliparan sa mundo, Russia, China, at anumang bansa na aming tanungin ay mayroon lamang isang sagot. Imposible. Sa sandaling iyon, para kaming nawalan ng direksyon sa himpapawid, ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang tinig lamang ang umalingaw-ngaw sa linya ng komunikasyon. Dito ang NAIA, handa na kaming magpatupad ng emergency landing. Ang isang pangungusap na iyon ay hindi lamang pahintulot na lumapag. Sa gabi na tinalikuran kami ng mundo, isang lugar ang nagbukas ng mga ilaw ng runway, isang medikal na koponan ang naghanda, at isang sistema ang tahimik na gumana, determinadong hindi hayaan ang anumang buhay na mawalan ng saysay. Nang gabing iyon, lumapag kami hindi lamang sa isang paliparan, kundi sa isang antas ng serbisyo ng isang buong bansa. Ngayon ay sisimulan ko ang kwento kung bakit muling tumingin ang mundo sa Pilipinas pagkatapos ng gabing iyon. Kung ang kuwentong ito ay tumatagos sa inyong damdamin at ipinagmamalaki ninyo ang Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng komento at i-like ang video na ito. Ang inyong suporta ay magbibigay sa amin ng lakas upang idokumento ang mga ganitong kuwento. Ako si Lina, isang Taiwanese flight attendant. Sa aking resume, nakasaad ang bilang na 20 taon ng serbisyo. Lumipad na ako sa lahat ng pangunahing ruta sa Europa mula London, Paris, Frankfurt hanggang Moscow. Wala nang lugar na hindi ko pa napuntahan. Bawat taon ay sumasailalim ako sa mga pagsasanay sa kaligtasan sa paglipad at halos kabisado ko na ang mga handbook, naranasan ko na ang turbulence, mga lasing na pasahero at mga fire alarm sa eroplano. Kaya lubos akong nagtitiwala sa aking sarili. Ano man ang mangyari, alam kong kailangan ko lang sundin ang handbook. Ang trabaho ng isang flight attendant ay produkto ng pagsasanay. Kailangan kong manatiling kalmado, sundin ng tama ang pamamaraan, at magbigay ng katiyakan sa mga pasahero. Iyan ang aking paniniwala. Ngunit ng gabing iyon, lahat ng aking katiyakan ay nagsimulang gumuho. Ito ay isang mahabang flight na nagsimula sa Europa. Ang eroplano na may 314 na pasahero ay matatag na lumilipad. Kasama ng mga batang flight attendant, sinuri namin ang serbisyo, inobserbahan ang mga pamilyang may maliliit na bata at binigyan ng kumot ang ilang matatandang pasahero. Ito ay isang normal na gabi na flight. Hanggang sa sandaling iyon, nang tumunog ang alarm bell ng makina. Mahigit 4 na oras na kaming lumilipad. Sa simula, inakala ko na error lang ito sa sensor. Nangyayari naman iyon paminsan-minsan. Ngunit iba ang hangin mula sa cockpit. Iba ang tingin ng kapitan. Nagpadala siya ng mensahe at humingi ng kumpirmasyon. Ang kasamahan ko sa jump seat sa tabi ko ay bumulong. May kakaiba, iba ang pakiramdam. Umiling ako. Inakala kong kinakabahan lang siya dahil sa kakulangan ng karanasan. Kung may natutunan ako sa loob ng mahigit 10 taon ng trabaho, ito ay ang flight crew ay hindi dapat magpanik muna. Sa loob ng eroplano ay nananatiling kalmado. Lahat ay nanonood ng pelikula, natutulog, walang nakakapansin ng anumang abnormal. Ngunit naramdaman ko ang tensyon sa pagitan ng cockpit at ng jump seat. Isang bigat na hindi ko maipaliwanag ngunit malinaw na nadama. Unti-unti, isang pangitain ang biglang sumagi sa aking isip. Hindi ito isang bagay na malulutas ng handbook. Ang 3 taon ng karanasan ay nagsasabi sa akin. Iba ito sa pagkakataong ito. Tinawag ako ng kapitan sa cockpit. Nang pumasok ako, nakita ko ang ilang pulang ilaw sa control panel. Mga ilaw ng babala na bihirang kong makita. Kalmadong ipinaliwanag ng kapitan ang sitwasyon. Isang makina ang nagpapakita ng mga senyales ng pagbaba ng kapangyarihan at ang backup system ay hindi rin matatag. Hindi kami kaagad babagsak, ngunit hindi na kami maaaring magpatuloy sa paglipad. Kailangan naming magsagawa ng emergency landing. Tumango ako. Sinabi ko sa sarili na kailangan kong kumilos ayon sa tamang pamamaraan ng pagsasanay. Inayos ko sa aking isip kung ano ang sasabihin ko sa mga pasahero, inaalala ang emergency procedure. Kaya ko ito. Ako ang veterano. Magiging maayos ang lahat. Paulit-ulit kong sinabi, ngunit may kakaiba. Bakit nanginginig ang aking mga kamay? Bakit kailangan kong huminga ng malalim bago magsalita? Ang kumpiyansa na binuo ko sa loob ng 13 taon
Ang mga pagsasanay na inulit ko ng daan-daang beses. Bakit tila wala silang silbi sa sandaling ito? Nang lumabas ako sa cockpit, napagtanto ko na ang pagkakaroon ng maraming karanasan ay nangangahulugang naranasan mo na ang parehong sitwasyon ng maraming beses. Ngunit sa sandaling ito ang unang pagkakataon. Iba ito sa bawat sitwasyon na naranasan ko. Tama, nakasaad sa handbook ang pamamaraan para sa emergency landing, ngunit ang bigat ng responsibilidad na dala ang buhay ng mahigit 300 tao sa taas na ito ay hindi maipaliwanag ng mga salita. Nang bumalik ako sa cabin ng pasahero, isang pasahero ang tumingala sa akin at nagtanong, "Ayos ka lang ba? Medyo maputla ka." Ngumiti ako at sumagot, "Ayos lang ako. Magsisimula na tayong maghain ng inumin." Ngunit napansin kong medyo mas mataas ang boses ko kaysa sa normal. Mula noon, may isang bagay na unti-unting gumuho sa loob ko. Bago ko pinindot ang public announcement button, huminto ako sandali. Ano ang sasabihin ko sa mga pasahero? Sasabihin ko ba ang totoo na may problema sa makina at kailangan ng emergency landing? O iiwasan ko ang paksa at sasabihing umiikot lang kami patungo sa pinakamalapit na paliparan? Sa maikling sandaling iyon, ang 13 taon sa propesyon ay nagpatumpik-tumpik sa akin, hindi ako makapagpasya. Sa huli, pinili ko ang neutral na paraan. Dahil sa inspeksyon ng eroplano, inaasahan naming lalapag sa pinakamalapit na paliparan. Ito ay para sa kaligtasan. Mangyaring huwag mag-alala, sabi ko. Kalmado ang aking boses, maayos ang aking mga salita. Ngunit pagkatapos ng anunsyo, naramdaman kong basang-basa ng pawis ang aking mga palad. Nagsimulang makipag-ugnayan ang cockpit sa pinakamalapit na paliparan. Umupo ako sa jump seat at nakinig sa radyo. Nananatiling propesyonal ang boses ng kapitan. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon, humingi ng pahintulot para sa emergency landing at nagtanong tungkol sa kinakailangang suporta ayon sa pamamaraan. Ayon sa handbook, ang unang tumugon ay ang Russia. Ito ang pinakamalaking paliparan na malapit sa amin. Akala ko, tatanggapin nila kami. Ayon sa International Air Convention, kailangan nilang magbigay ng pinakamataas na tulong sa mga emergency. Naghahanda ako para sa isang malalim na paghinga ng ginhawa. Ngunit iba ang sagot. Sa kasalukuyan ay masama ang panahon, kaya limitado ang paggamit ng runway. Napakahirap na tumanggap ng karagdagang emergency. Magalang ang boses, may bakas ng paumanhin, ngunit iyon na iyon. Masamang panahon, limitado ang runway, at pagtanggi, hindi man lang nagbigay ng alternatibo. Tumingin ako sa labas ng bintana. Malinaw ang panahon, walang bahid ng ulap sa kalangitan. Siyempre, naintindihan ko na maaring iba ang panahon sa panig ng Russia, ngunit isang kakaibang tanong ang sumagi sa aking isip, ito ba talaga ay dahil sa panahon o ayaw lang nila kaming tanggapin? Agad na nagsimula ang kapitan ng pangalawang komunikasyon. Sa pagkakataong ito ay China, Shanghai, isang sentral na paliparan, isa sa pinakamalaki sa Asya. Sana dito ay hindi kami tatanggihan. Hindi ko napansin na humigpit na pala ang aking kamao. Hindi maaring mag-emergency landing sa gabi, kailangan ng security procedures at pre-approval. Ngayon, mas malamig ang boses, walang paliwanag, kaunting salita. Inilista ng boses ang security procedures at pre-approval, parang robot. Ang totoo ay may problema kami sa makina at nakalutang sa ere na may mahigit 300 tao. Walang emosyon ang boses na iyon. Muling ipinaliwanag ng kapitan ang seryosong sitwasyon, ngunit pareho pa rin ang sagot. Imposible, dahil sa proseso, maghanap ng ibang paliparan. Nang maputol ang radyo, naramdaman ko ang katahimikan sa loob ng cockpit. Ang katahimikan ay mabigat. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon ay napagtanto ko na ang pangalang international flight, ang pangako ng air convention sa mga emergency, ay lumabas na mas mahina kaysa sa akala ko. Sa harap ng mga patakaran, ang buhay ay isa lamang numero, 314 katao. Problema sa kapangyarihan, makina, natitirang gasolina. Kami ay isang kaso na kailangang lutasin, hindi mga tao na kailangang iligtas. Ang pangatlong pagsubok ay sa Timog Silangang Asya, Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang kapitan, ngunit pareho lang ang resulta. May nagsabi na may inspeksyon sa pasilidad. May nagsabi na kulang sa tauhan para tumanggap, may tumanggi ng buo dahil sa mga isyu sa kaligtasan. Paumanhin,
Imposible ang paglapag. Sa bawat pag-uulit ng mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam mula sa paumanhin, hindi man lang sorry. Tinanggihan kami ng napakadali, tulad ng pagtanggi sa isang customer dahil puno na ang restaurant o walang available na hotel booking. Ganoon kadali at kami ay tinanggihan. Wala pa ring nakakaalam sa loob ng eroplano. Ang mga pasahero ay nananatiling payapa, may natutulog, may nakikinig ng earphone. Isang bata ang dumaan sa pasilyo at ngumiti sa akin. Ngumiti rin ako, ngunit naramdaman kong naninigas ang aking mga facial muscles. Isang batang flight attendant ang lumapit sa akin at bumulong, "Ayos ka lang ba, ate? May napagdesisyonan na bang airport?" Tumango ako. "Malapit na, huwag kang mag-alala." Sumagot ako. Ngunit hindi ko alam kung gaano kataas ang boses ko. Sinasabi ko ang mga salitang ako mismo ay hindi na naniniwala. Sinusuri ng co-pilot ang sistema ng gasolina. Tahimik na sinabi, "Mayroon pa tayong 1 oras at kalahati. Ibig sabihin ay 1 oras at kalahati na lang ang natitira namin. Kung hindi kami makakalapag sa loob ng panahong iyon, wala na kaming ibang opsyon." Tumingin ako sa dilim sa labas ng bintana. Ang walang katapusang karagatan, ang kalangitan na walang makita. Napagtanto ko na wala na kaming tagapagtanggol. Ang pangalang international flight ay isang ilusyon. Ang air convention ay pangako lang sa papel. Walang lugar sa malawak na mundong ito ang gustong managot para sa buhay ng 314 katao. Ang malamig na boses mula sa radyo ay umalingamngaw sa aking tainga. Paumanhin. Imposible ang paglapag. Hindi ko alam na ang salitang imposible ay ganoon kabigat. Ang pagsubaybay sa pagbaba ng bilang ng gasolina ay isang malupit na karanasan, 1:20, 1:10, 50, 5 minuto. Habang lumilipas ang oras, lalong lumiliit ang aming saklaw, lalong lumalayo ang gilid ng bilog at unti-unting nawawala ang mga opsyon. Hindi na nagsalita ang kapitan. Ang co-pilot ay nagkakalkula lang sa computer. Ako ay nakatayo lang doon at nakikinig sa tunog na iyon, walang magawa. Doon, nagsimulang magbago ang loob ng eroplano. Sa simula ay napakagaan, 1 o 2 pasahero ang tumitingin sa kanilang relo at kumukunot ang noo. Napansin nilang masyadong mahaba ang flight. Pagkatapos ay may ilang nagpindot ng call button. Tinatanong nila kung kailan kami darating at bakit ang tagal. Ngumiti ako at ipinaliwanag na inaayos lang namin ang ruta dahil sa problema sa airflow. Mangyaring maghintay ng kaunti at magkakaroon ng anunsyo, hindi ito kasinungalingan. Ngunit hindi ko rin sinabi ang lahat. Tumango ang mga pasahero, ngunit hindi sila tumingin sa aking mga mata. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala. Isang bata ang nagsimulang umiyak sa kabilang pasilyo. Pinatahan ng ina ngunit walang silbi. Nang umalingaw-ngaw ang iyak ng bata, isa-isa nang nagising ang mga natutulog. Nagbago ang kapaligiran. May pakiramdam na may mali. Ang hindi maipaliwanag na pagkabahala ay nagsimulang kumalat sa hangin. Sumenyas ako sa mga batang flight attendant. Umikot sila sa kanilang mga lugar at pinakalma ang mga pasahero, nagbigay ng tubig, kumot o maging merienda kung kinakailangan. Kailangan naming gumawa ng anuman. Kailangan naming ipakita na ayos lang ang lahat. Dahil kung makita ng mga tao na kalmado ang crew, iisipin nilang ayos lang ang lahat. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng cockpit. Muling tinawag ako ng kapitan. Sa pagtingin sa kanyang mukha, alam kong hindi ito magandang balita. Lumunok ako at pumasok. Ang mga pulang ilaw sa control panel ay naroon pa rin at lalo pang bumaba ang bilang ng gasolina. Ikinabit ng co-pilot ang mapa. Ipinakita niya sa akin ang mga paliparan na maaari pa naming marating mula sa aming kasalukuyang posisyon. Ilang maliliit na tuldok na lang ang natitira sa loob ng bilog at karamihan sa mga iyon ay maliliit na paliparan o mga paliparan na tumanggi na sa amin. Bumuntong hininga ang kapitan. Sa unang pagkakataon ay ipinakita niya ang pagkapagod. Maingat na itinuro ng co-pilot ang isang punto sa mapa. Isang tuldok, tiningnan ko ang pangalan. NAIA, Maynila, Pilipinas. Kaya pa naming marating batay sa distansya. Malaki ang pasilidad kaya hindi dapat maging problema. Ngunit may kakaiba, bakit ngayon lang lumabas ang pangalang iyon? Tiningnan ako ng kapitan para sa aking opinyon. Hindi ako makasagot. Sa totoo lang, magulo ang isip ko.
Ano ang alam ko tungkol sa Pilipinas? Ang pangalang Manila, OPM, ilang malabong imahe, mabilis na pag-unlad, mataas na teknolohiya, ngunit kasabay nito ay mga tsismis tungkol sa matinding trapiko, labis na karga, at komplikadong burokrasya. Ganon din sa NAIA. Ang alam ko lang ay isa itong lugar kung saan maraming flight ang dumarating. Narinig ko sa mga kasamahan ko na ang Pilipinas ay tila mahirap kapag may emergency, maraming tao, mabagal ang proseso, at mahirap kumonekta. May mga nagsabi pa nga na hindi matatag ang sistema, lalo na sa gabi. May basehan ba ang impormasyong iyon? Wala. Karamihan ay tsismis lang. Hindi ko pa naranasan o nakumpirma, ngunit malalim na itong nakatanim sa isip ko. Ang Pilipinas, ang huling opsyon, lugar na iisipin mo lang kapag wala ng ibang mapupuntahan. Iyan ang pananaw ko. Ngunit ngayon ay wala na talagang ibang opsyon. Tumanggi ang Russia, tumanggi ang China, sarado ang mga paliparan sa Timog Silangang Asya. Ang Pilipinas ang tanging natitira sa loob ng bilog sa mapa, batay sa distansya at oras. Ito ang huling pagkakataon. Subukan natin, sabi ko. Nagulat ako dahil mas kalmado ang boses ko kaysa sa akala ko. Tumango ang kapitan at kinuha ang radyo. Narinig ko ang pag-adjust ng frequency at ang maikling katahimikan, ngunit ang katahimikan ay tila tumagal ng isang oras. Nagsimulang makipag-ugnayan ang kapitan sa control tower ng NAIA. Problema sa makina, kailangan ng emergency landing. 314 na pasahero, 40 minuto na lang ang gasolina. Kalmado ang boses, ngunit puno ng pagmamadali. Naramdaman kong ito na talaga ang huling pagkakataon. Humigpit ang aking kamao habang nakatingin sa radyo, umaasa na tatanggapin nila kami. Nagdasal ako sa aking isip, huwag kaming tanggihan ng malamig tulad ng ibang bansa. Huwag kaming iwanan dahil sa mga patakaran, dahil sa proseso, o dahil sa seguridad. 314 katao ang nasa himpapawid ngayon. Kailangan lang namin ng lugar para lumapag. Iyon lang ang gusto kong marinig. May static mula sa radyo at isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw, malinaw at kalmado na nagkumpirma ng sitwasyon. Ipadala ang kasalukuyang posisyon at impormasyon ng inyong call sign. Napahinga ako ng malalim. Hindi ito pagtanggi. Walang paumanhin, walang pagtanggi, walang negatibong salita. Sa halip, humihingi sila ng impormasyon. Ibig sabihin ay pinoproseso nila. Agad na ipinadala ng co-pilot ang data. Ilang segundo ng katahimikan, malakas ang tibok ng puso ko. Tumingin ako sa labas ng cockpit. Ang batang flight attendant ay nasa kanyang posisyon. Ngunit sinenyasan ko siyang bumaba. Walang sinuman ang pinahihintulutang mang-abala ngayon. Muling umalingaw-ngaw ang radyo, kinumpirma ang pagkakakilanlan. Dito ang NAIA, tinatanggap namin kayo. Nang matapos ang pangungusap na iyon, nagbago ang hangin sa loob ng cockpit, isang buntong hininga ng ginhawa mula sa kapitan. Ipinikit ng co-pilot ang kanyang mga mata at tumango. Nakatayo lang ako doon at nakatingin sa radyo, tumatanggap. Tinatanggap nila? Bakit ganoon kadali? Ang ibang lugar ay nagbigay ng napakaraming dahilan. Panahon, seguridad, proseso, pasilidad, lahat ng uri ng dahilan para tumanggi. Ngunit dito iba. Kinumpirma ang sitwasyon, tinanggap ang impormasyon at sinabi nilang tumatanggap kami. Nagpatuloy ang radyo, kayo ay bibigyan ng runway 15. Ipadadala namin ang inyong landing route. Handa na ang medical team at maintenance team. Bago matapos ang pangungusap, mabilis at tumpak na ibinigay ang susunod na instruksyon. Bago pa kami humingi ng tulong, alam na nila kung ano ang kinakailangan at handa na sila. Nakatayo lang ako at nakita kong nagpasalamat ang kapitan, ngunit walang emosyon ang boses sa kabilang linya. Na parabang normal lang iyon, na parabang walang espesyal na nangyari, maliban sa ginawa nila ang kailangan nilang gawin. Nang maputol ang radyo, naramdaman ko ang isang kakaibang emosyon, ginhawa, pasasalamat o kahihiyan. Bakit ko inakala na ang Pilipinas ang huling opsyon? Bakit ako naniwala sa malabong preconception na iyon? Bakit ko inakala na hindi kami tatanggapin ng bansang ito? Pinayuhan ako ng kapitan na ipaalam sa mga pasahero. Tumango ako. Nang lumabas ako sa cockpit, nakita ko ang mukha ng mga batang flight attendant sa pasilyo. Halong pag-aalala at pag-asa. Maikli akong nagsalita, lalapag tayo sa NAIA. May nagtanong, NAIA,
Pilipinas? Oo, sagot ko at pinindot ang public announcement button. Dahil sa inspeksyon ng eroplano, inaasahan nating lalapag sa Ninoy Aquino International Airport. Inaasahang darating sa loob ng 30 minuto. Mangyaring huwag mag-alala, nang matapos ang anunsyo, tahimik ang cabin. Pilipinas, NAIA, hindi nila inaasahan ang lugar na iyon. Ang ilan ay nakaramdam ng ginhawa, ang ilan ay nagtataka. Ngunit karamihan ay tinanggap kahit saan basta makakalapag. Iyon ang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa dilim, nakita ko ang isang malabong ilaw, ang baybayin, papalapit na ang Pilipinas, lampas sa aking paghuhusga. Sa isang boses na tumanggap sa amin, may isang bagay na nagsimulang umugong sa loob ko. Nang matanggap namin ang pahintulot mula sa NAIA, agad na ipinasok ang signal ng pagbabago ng ruta. Inilagay ng co-pilot ang mga bagong coordinate. Unti-unting nagbago ng direksyon ng eroplano. Ang posisyon ng mga bituin sa labas ng bintana ay unti-unting nagbago. Umupo ako sa jump seat. Nararamdaman ang bawat bahagyang paggalaw, ang pagbabago sa tunog ng makina, ang airflow, ang mga pakiramdam na natutunan ko sa loob ng 13 taon. Nakatuon ang kapitan sa control panel. Tiningnan ko ang likod niya at dahan-dahang huminga. 30 minuto pa. Kailangan lang nating magtiis. Lalapag tayo. May medical team at maintenance team na naghihintay. Naiwasan na namin ang pinakamasamang sitwasyon. Sinubukan kong kalmahin ang aking sarili ngunit narinig ko ang boses ng co-pilot. Iba ang boses niya kaysa dati, halo-halong pagtataka at pagkalito. Nang tanungin ng kapitan kung may problema, nanahimik sandali ang co-pilot bago sumagot. May kakaibang paggalaw sa radar. Tumingin ako sa cockpit, pinalaki ng co-pilot ang screen, may ilang tuldok doon, mga eroplano. Ngunit ang kakaiba ay lahat sila ay gumagalaw sa iisang direksyon. Para bang nagtitipon sa iisang lugar, Pilipinas. Maraming eroplano ang nagbago ng ruta patungo sa NAIA. Tulad namin, ang flight mula Europa, ang flight mula Amerika, at maging ang eroplano na tila galing sa Middle East. Lahat ay patungo sa NAIA. Marahil ay may iba't ibang dahilan. Problema sa panahon, pagkasira ng eroplano, medikal na emergency. Ngunit isa lang ang resulta, lahat ay patungo sa Pilipinas. Nagsimulang magbilang ang co-pilot. 1, 2, 3, 7. Lahat ng eroplano sa screen kasama kami. 8. 8 eroplano ang patungo sa iisang paliparan ng sabay-sabay. Hindi ako makapaniwala sa bilang na iyon. Sa normal na sitwasyon, ano ang mangyayari? Magkakaroon ng instruction na manatili sa altitude. Bawat eroplano ay kailangang umikot sa itinalagang altitude at maghintay ng kanilang turn. Ang control tower at cockpit ay mapupuno ng tense na radio communications. Sino ang unang lalapag? Ano ang sitwasyon ng gasolina? Gaano kataas ang antas ng emergency? Hindi maiiwasan ang kaguluhan. Ngunit ngayon iba, isang bagong instruksyon ang dumating mula sa control tower. Ang aming eroplano ay kailangang manatili sa 3,000 talampakan, ang bilis ay iaakma sa 120 kilometers HH. Ipinadala ang approach chart kasama ang eksaktong coordinates. Sinunod ng kapitan ang instruksyon at may kakaibang nangyari. Ang iba pang tuldok sa radar screen ay gumalaw din. May tumaas ang altitude, may bumaba, inayos din ang bilis, ngunit hindi sila random. Eksakto, na para bang bawat isa ay kinakalkula. Bumulong ang co-pilot. Ano ang pinapanood natin? Paano ito nangyari? Iyan din ang iniisip ko. 8 eroplano nang sabay-sabay na patungo sa isang paliparan, ngunit walang banggaan, walang instruksyon na manatili sa altitude, walang kaguluhan, sa halip lahat ay maayos. Nananatiling kalmado ang boses ng control tower. Nagbigay sila ng eksaktong time frame para sa bawat eroplano. Ang landing sequence ay itinalaga na may 3 minutong pagitan. Sa sandaling dumampi ang gulong ng isang eroplano sa runway, ang susunod ay nasa final approach stage na at ang susunod pagkatapos nito ay naghahanda ng bumaba. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa dilim, nakita ko ang isang malabong ilaw, ang mga tail light ng ibang eroplano, malayo ngunit malinaw na nakikita. Lumilipad sila sa iisang direksyon, patungo sa iisang patutunguhan. Sinuri ng kapitan ng radyo,
Anong turn na tayo? Mabilis na sumagot ang control tower. Ikalima, may 4 na nauna at susunod kayo sa kanila. Sinabi pa nila ang eksaktong oras ng inaasahang paglapag. Kinakalkula ng co-pilot, sinabi niya na kung 3 minuto ang pagitan, kailangan ng 24 minuto para lumapag ang lahat. 8 eroplano ang lalapag sa loob ng 24 minuto. Sa isang normal na paliparan, aabutin ito ng 1 oras. Hindi ako makapaniwala. Posible ba talaga ito? 8 eroplano na may iba't ibang laki, bilis, at emergency situations ang sabay-sabay na pinamahalaan sa gabi. Sa isang paliparan, bumulong ang kapitan habang nakatingin sa control screen. Hindi ko alam kung iyon ay paghanga o pagtataka. Hindi rin nagsalita ang co-pilot. Nakatitig lang kami sa screen. Ang mga tuldok ay gumagalaw ng eksakto, walang banggaan, lumilipad sa pinakamaikling ruta na para bang may isang tao ang nag-aayos sa kanila mula sa itaas. Ang pag-aayos ay perpekto. Ang unang eroplano na lumapag ay may confirmation signal mula sa control tower, malinaw ang runway. Ang susunod ay pumasok, ang pangalawa ay agad na nagsimulang bumaba. Eksakto, 3 minuto pagkatapos, lumapag ang pangalawa. Sumunod ang pangatlo. Tiningnan ko ang aking relo. Gumagalaw ang segundometro. Tick-tock, mechanical at tumpak na ritmo. Kasabay ng ritmong iyon, ang mga eroplano ay sunod-sunod na bumaba tulad ng conveyor belt sa pabrika. Hindi, mas sopistikado dahil pinamahalaan nila ang buhay. Ang ika-4 na eroplano ay lumapag na. Turn na namin. Ang huling pahintulot sa paglapag ay dumating mula sa control tower. Hawak ng kapitan ang control stick. Unti-unting nagsimulang bumaba ang eroplano. Sinuri ko ang aking seatbelt at inayos ang aking sarili sa jump seat. Nagsimula akong makita ang naya sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ay nakalinya, ang runway, ang taxiway, ang terminal, lahat ay nasa tamang posisyon, walang senyales ng kaguluhan. Sa halip, mukha itong payapa tulad ng isang normal na gabi. Ngunit alam kong sa sandaling ito, maraming eroplano ang patungo sa paliparang ito, bawat isa ay may seryosong sitwasyon. Dapat ay nagkagulo ngunit wala. Hindi, sa totoo lang, lahat ay nangyayari ayon sa plano, walang insidente, walang pagkaantala, walang pagkakamali. Nakatitig ako sa mga ilaw sa labas ng bintana at bumulong. Paano nila natatanggap ang napakaraming eroplano ng sabay-sabay? Paano ito nangyari? Nang dumampi ang eroplano sa lupa, naramdaman ko ang pagtama sa buong katawan ko. Hindi ito pisikal na pagtama. Ito ay ang tunog ng isang bagay na gumuho sa loob ko. Lahat ng aking inaasahan tungkol sa paliparan, tungkol sa seryosong sitwasyon at tungkol sa Pilipinas ay nagkawasak-wasak. Kaligtasan matapos ang panganib. Ang mga gulong ay dumampi sa runway ng mas magaan kaysa sa akala ko. Marahil ay dahil sa kasanayan ng kapitan. Ngunit alam kong ang paglapag na may problema sa makina ay hindi madali. Ang mga safety education na patuloy kong narinig sa loob ng 3 taon ay umikot sa aking isip. Ang mga posibleng sitwasyon sa emergency landing, pagkawala ng balanse, pagputok ng gulong, sobrang init ng preno, ngunit walang nangyari. Unti-unting bumagal ang eroplano. Ang mga fire truck sa tabi ng runway ay nakatayo lang, hindi gumagalaw, hindi kinakailangan. Tumingin ako sa loob ng eroplano. Kailangan kong suriin ang ekspresyon ng mga pasahero. Akala ko mag-aalala sila dahil narinig nila ang salitang emergency landing, umiiyak, nagdarasal, humihikbi. Iyon ang inaasahan kong marinig. Ngunit sa loob ng eroplano, tahimik, kakaibang katahimikan. Ang ilang pasahero ay tumingin sa labas ng bintana ngunit walang takot sa kanilang mga mukha. Sa halip, mukha silang nakaramdam ng ginhawa. Isang matandang mag-asawa ang naghawak kamay at isang babae ang kinuha ang kanyang telepono para suriin ang mga mensahe. Bakit walang natatakot? Kalalapag lang namin ng emergency dahil sa problema sa makina. Lumapag kami sa isang paliparan na hindi namin dapat puntahan, hindi ayon sa schedule. Dapat ay nagkagulo. Pagkatapos ng anunsyo ng kapitan na ligtas kaming nakalapag, pumalakpak ang mga pasahero, maikli at mahina ang palakpak. Pumalakpak din ako. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa sulok ng aking puso. Kung may natutunan ako sa loob ng 13 taon sa propesyon,
Ito ay ang krisis ay sumusunod sa isang tiyak na pattern. Tensyon, takot, kaguluhan, at ginhawa. May kaayusan para doon. Ngunit ngayon ay nilaktawan nila ang lahat at dumiretso sa ginhawa. Habang gumagalaw ang eroplano patungo sa gate, tiningnan ko ang loob ng paliparan mula sa bintana. Inaasahan kong magiging masikip ito dahil maraming eroplano ang sabay-sabay na nag-emergency landing. May tatakbo, magiging abala ang mga sasakyan at may maririnig na sirena ng alarma kung saan, ngunit tahimik ang paliparan. May mga airport staff, medical staff at maintenance team ngunit walang tumatakbo. Bawat isa ay nakatayo sa itinalagang posisyon, ginagawa ang itinalagang trabaho na para bang nagpa-practice. Nang makarating kami sa gate, may kumatok na airport staff, isang Pilipino. Malinaw siyang nagsalita sa Ingles. Nais niyang suriin ang listahan ng pasahero. May kailangan ba ng tulong? Mabilis akong sumagot. May 12 matatanda, 8 bata at isang gumagamit ng wheelchair. Habang nag-encode ng data ang staff sa kanyang tablet, sinabi niya, handa na ang lahat. Nakahanda na ang wheelchair at may itinalagang staff para tulungan ang mga matatanda. Sinabi pa niya na naghanda sila ng merienda at mga laruan para sa mga bata. Paano niya nalaman? Kalalapag lang namin ilang minuto pa lang na para bang alam na nila ang lahat. Bago bumukas ang pinto, nakita ko ang kabilang dulo ng jet bridge na nakakonekta sa eroplano. Lahat ay nakatayo sa tamang posisyon. Ang medical team ay nasa kaliwa, ang mga assistant ay nasa gitna, ang wheelchair ay nasa kanan, lahat ay nasa tamang lugar. Nagsimulang bumaba ang mga pasahero. Agad na nilapitan ng assistant ang gumagamit ng wheelchair at binati sa Ingles, Aleman at sa aking wika, Taiwanese. Bawat matatanda ay may kasamang assistant. Sa isang bata na malapit ng umiyak, lumuhod ang staff at inabutan ito ng maliit na teddy bear. Ang natitirang mga pasahero ay tahimik na pumila at naglakad. Walang sumisigaw, walang nagtutulakan. Dahan-dahan silang sumunod sa nasa harap sa isang maayos na paraan. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, napagtanto ko na hindi kami ang kumokontrol. Ang sistema, ang gumagabay sa lahat, ang di nakikitang kaayusan, ang plano na binuo na noon pa man ay nagpapagana sa lahat ng natural. Naranasan ko na ang 12 paliparan. Heathrow sa London, Charles de Gaulle sa Paris, Frankfurt. Lahat ay pare-pareho, malaki, komplikado, at minsan ay magulo. May mga nawawala, naantala ang mga anunsyo at hindi mahulaan ang oras ng paghihintay, ngunit dito iba. Lahat ay nangyari sa tamang oras. Ang kinakailangang tao ay nasa tamang lugar at ang kinakailangang item ay naihatid sa tamang oras. Nang pumasok ako sa loob ng paliparan, huminto ako. Ang malawak na lobby, mataas na kisame, malambot na ilaw, may mga tao ngunit hindi masikip. At higit sa lahat, tahimik. Ang formula ng seryosong sitwasyon ay hindi gumana dito. Sa lugar na dapat ay may kaguluhan, may kaayusan. Sa sandaling dapat ay may takot, may kapayapaan. Noon ko lang naintindihan na ang lugar na aming nilapagan ay hindi lang isang paliparan, ito ay isang perpektong sistema, isang malaking makina na sumisipsip ng krisis, nag-aayos ng kaguluhan at gumagabay sa lahat ng ligtas. Mas sopistikado pa kaysa sa isang makina. Narinig ko ang tunog ng isang bagay na gumuho sa loob ko. Lahat ng aking pag-unawa sa paliparan, ang karanasan na binuo ko sa loob ng 10 taon ay na-reset sa isang sandali. Halos 20 minuto matapos lumapag, may kaguluhan sa likuran ng eroplano. Tumakbo ako sa pasilyo. Isang lalaking pasahero ang nakahiga sa upuan, maputla ang kanyang mukha at hirap huminga. Mabilis na sinabi ng babae sa tabi niya. Bigla siyang nahirapan huminga, isang seizure. Ang takot na pinigilan niya sa buong flight ay sumabog matapos lumapag. Hindi ito bihira. Maraming beses ko na itong nakita sa loob ng 13 taon. Ang mga tao na nagre-react pagkatapos ng krisis, ang mga gumuho sa sandaling nawala ang tensyon. Nagmadali akong kumuha ng oxygen mask. Huminga ng dahan-dahan. Ayos lang ang lahat. Ligtas na tayo. Paulit-ulit kong sinabi ngunit patuloy siyang humihingal, nanginginig ang mga kamay at nawala ang focus ng kanyang mga mata. Ang mga pasahero sa paligid ay tumingin nang may pag-aalala, akala ko ito ang tunay na problema. Matagumpay ang emergency landing ngunit mahirap ang susunod na proseso. Kapag may emergency patient,
Kailangan kong tumawag ng ambulansya, maghanap ng ospital, harapin ang problema sa wika, at ayusin ang papeles. Karaniwan ay aabutin ito ng 1 oras. Sa panahong iyon, kailangan maghintay ang pasyente. Ngunit bumukas ang pinto, hindi airport staff, kundi medical staff. 2 tao na nakasuot ng puti, may dalang stretcher, ang pumasok. Nagulat ako, hindi pa ako humihingi ng tulong. Agad na nilapitan ng medical staff ang lalaki. Walang salita, hindi sila humingi ng paliwanag tungkol sa sitwasyon. Tiningnan lang nila ang pasyente, sinuri ang pulso, tiningnan ang mga mata at sinuri ang paghinga propesyonal at mabilis. 1 tao ang tumingin sa akin. Nagtanong siya sa Ingles, kailan nagsimula ang atake? Alam mo ba ang kanyang medical history? Mabilis akong sumagot. Nagsimula lang, wala akong alam. Tumango ang medical staff at may sinabi sa radyo sa Filipino. Hindi ko naintindihan. Ngunit alam kong ito ay isang instruksyon. Agad, isang assistant ang dumating at may dalang listahan ng pasahero at medikal na impormasyon. Tiningnan lang ng medical staff ang record at muling sinuri ang pasyente, handa ng ilipat. Inilagay ang pasyente sa stretcher, ikinabit ang oxygen mask at inayos gamit ang seatbelt. Lahat ay hindi umabot ng 1 minuto. Nakatayo lang ako at nanood. Maari bang ganoon kabilis? Sabi ng medical staff. Dadalhin namin siya sa ospital, may sasama ba? Itinaas ko ang aking kamay. Ako, iyan ang aking responsibilidad bilang flight attendant. Tumango ang medical staff. Habang dumadaan sa pasilyo sa loob ng paliparan, tumingin ako sa paligid. Inaasahan kong magiging masikip ito. Mga pasahero ng ibang emergency flights, ang mga pupunta sa ospital, kaguluhan, at pagmamadali. Ngunit ang pasilyo ay hindi masikip, mas maayos pa nga. May nakalaan na pasilyo para sa amin. Nakahanda na ang ambulansya, bukas ang pinto at tumatakbo ang makina. May isang medical staff na nakaupo sa driver's seat. Nakita kami, lumabas siya at tinanggap ang stretcher. Mahusay ang kanyang kilos na para bang paulit-ulit na itong ginawa. Sa loob ng ambulansya ay may isa pang medical staff, isang nurse. Nag-encode siya ng data sa record book habang sinusuri ang vital signs ng pasyente. Umupo ako sa tabi at inobserbahan kung ano ang nangyayari. Lahat ay tahimik, walang sumisigaw, walang nagmamadali, ngunit lahat ay mabilis. Umalis ang ambulansya, walang tumunog na sirena, dahil gabi, maluwag ang kalsada, matatag ang takbo ng sasakyan. Tumingin ako sa labas ng bintana, highway iyon, magkakasya ang mga ilaw sa kalsada. Tinanong ako ng nurse, "Ikaw ay Taiwanese, di ba? Flight attendant?" Sumagot ako. Tumango at ngumiti ang nurse. "Nagulat ka di ba? Pero magiging ayos lang siya." Tumango ako. Ngunit iniisip ko ang iba sa loob ko. Oo, nagulat ako. Ngunit sa ibang dahilan, ang nagpagulat sa akin ay walang kaguluhan. Dumating kami sa ospital. Nakita ko ang pinto ng emergency room. Automatikong bumukas ang pinto at lumabas ang medical staff mula sa loob. Tinanggap nila ang stretcher at pumasok sa loob. Sumunod ako. Tahimik ang emergency room. May ilang pasyente, hindi masyadong masikip. Bawat isa ay nakahiga sa espasyo na may divider. Kalmado ang kilos ng medical staff. Agad na inilagay ang aming pasyente sa bakanteng kama. Dumating ang isang doktor, isang babae. Nagtanong siya sa Ingles. Susuriin namin ang kalagayan ng pasyente. Mangyaring maghintay sandali. Tumango ako at lumabas. Umupo ako sa waiting room. Plastic na upuan ngunit hindi komportable. Sa harap ay may information board, Filipino, English, Chinese at iba pang wika. Noon ko lang napagtanto na wala akong sinulat na anumang dokumento, hindi ko sinuri ang insurance, hindi ako nagbigay ng anumang ID. Karaniwan, iyon ang unang ginagawa. Ngunit dito, walang humingi ng ID, pasyente muna, suriin ang kondisyon muna, gamutin muna. Pangalawa lang ang dokumento o marahil ay naasikaso na ito sa ibang lugar. Pagkalipas ng halos 30 minuto, lumabas ang doktor. Sinabi niyang stable na ang pasyente, diagnosis ay panic attack. Pagkatapos bigyan ng gamot, bumalik na sa normal ang paghinga. Babantayan namin siya sa magdamag at maaari siyang lumabas bukas ng umaga. Napahinga ako ng malalim. Idinagdag ng doktor, may ilang iba pang crew member din na dumating kagabi. Magkatulad na sintomas, matinding stress reaction.
Pero huwag kang mag-alala, nagpapagaling na sila. Tinanong ko, nasaan ang ibang crew members? Ngumiti ang doktor at sumagot, nasa Wellness Recovery Area na siguro sila. Wellness Recovery Area? Tanong ko. Tumango ang doktor. Temporary facility na inihanda ng airport kung saan maaaring magpahinga ang mga crew member. Pagkatapos mong makumpirma ang pasyente, maaari ka na ring pumunta. Hindi ko naintindihan kung ano ang Wellness Recovery Area na iyon, ngunit hindi na ako nagtanong pa. Malalaman ko. Nang lumabas ako sa ospital, lumingon ako, maliwanag pa rin ang ilaw ng emergency room. Sa loob, gumagalaw ang medical staff, tahimik, kalmado, tumpak. Akala ko kapag may krisis ang bansang ito, hindi sila nagtatanong kung bakit ka dumating. Ang alam lang nila ay kung ano ang kailangang gawin ngayon. Hindi inuri ang pasyente ayon sa numero kundi ayon sa kondisyon. Narinig ko muling gumuho ang isang bagay sa loob ko. Ang konsepto ng medical system, emergency standards. Lahat ng natutunan ko sa Europa sa loob ng 10 taon ay nareset sa isang sandali. Ang sasakyan mula sa ospital ay hindi pumunta sa paliparan kundi sa ibang lugar. Ipinaliwanag ng driver, temporary facility para sa crew kung saan kayo maaaring magpahinga. Tumango ako habang nakatingin sa labas ng bintana. Akala ko hotel o guest house malapit sa paliparan iyon. Ngunit iba ang patutunguhan sa akala ko. Sa pasukan ng gusali ay may nakasulat sa Filipino. Hindi ko mabasa ngunit sa ibaba ay may English na rest facility. Narinig ko na ang salitang iyon. Narinig ko na, ngunit hindi ko alam kung ano talaga ito. Nang pumasok ako sa loob, naramdaman ko ang init ng pagtanggap. Pinayuhan kaming hubarin ang aming sapatos. Nagulat ako, hubarin ang sapatos dito, ngunit ang mga kasamaan kong nauna ay nakahubad na ng sapatos. Sinunod ko, ibinaba ang bagahe at kumuha ng simpleng kasuotan. Maluwag na damit na gawa sa koton. Hindi ito uniforme, komportableng damit ito. Pinayuhan kaming magpalit, pumasok ako sa dressing room at doon ko inalis ang aking uniforme, ang kasuotang isinuot ko sa loob ng 13 taon. Kapag suot ko ito, ako ay isang responsableng flight attendant, pinananatili ang tensyon at laging kailangang ngumiti. Ngunit sa sandaling inalis ko ang kasuotang iyon, tila may isang bagay na inalis din. Lumabas ako sa malawak na espasyo. Ang sahig ay malinis at presko, hindi mainit, ngunit nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Ang mga kasamahan ko ay nakahiga, hindi sila nagsasalita, nakahiga lang at nakatingin sa kisame. Naghanap din ako ng bakanteng lugar at humiga. Ang preskong sahig ay bumalot sa likod ko. Sa simula ay tila masyadong presko, gusto kong bumangon ngunit unti-unti akong nasanay. Ang lamig na iyon ay dumaloy sa aking katawan. Ang mga tense na kalamnan ay nagsimulang mag-relax, balikat, baywang, binti. Lahat ng bahagi na tumigas dahil sa matagal na tensyon ay nagpahinga na. Nilapitan ako ng staff, binigyan ako ng tubig, at pinayuhan akong uminom ng dahan-dahan. Mainit na salabat, kakaiba ang lasa ngunit hindi masama. Sa halip, dumaan ito sa aking lalamunan at pinainit ang aking katawan. Tumingin ako sa paligid, may iba pang tao, mga Pilipino, pamilya, mag-asawa, magkakaibigan. Bawat isa ay nakahiga o nakaupo ng komportable, nag-uusap ng mahina, nagbabasa ng libro o nakapikit lang. Isang kakaibang lugar, hindi hotel, hindi spa, hindi rin ospital. Hindi ko alam kung ano ang tawag dito, ngunit sigurado akong nagpapahinga ang lahat dito, tunay na pahinga. Muling lumapit ang staff, binigyan ako ng merienda, mainit na pandesal at kape. Kinuha ko at nagsimulang kumain. Kailan huling kumain ng ganitong simpleng pagkain, hindi ko matandaan. Habang kumakain ng pandesal, napagtanto ko na walang humihingi ng anuman mula sa akin. Ngumiti ka, kumilos ng tama, mag-ingat sa mga salita, walang nagsasabi ng anuman. Dito, ako ay isang tao lamang, hindi isang flight attendant. Lumabas ang luha ko, hindi ko maipaliwanag kung bakit ako umiiyak. Hindi dahil sa lungkot o saya, umiyak lang ako. Tahimik, unti-unti. Hinawakan ng kasamahan ko, sa tabi ko ang aking kamay. Wala siyang sinabi, ngunit sapat na iyon. Ilang oras ang lumipas, bumangon ako at lumabas. Gusto kong lumanghap ng hangin. Sa labas ng gusali, madilim pa rin. Bago sumikat ang araw, nakita ko ang mga bituin sa kalangitan. Sa malayo,
nakita ko ang isang ilaw na hindi kalayuan. Mula dito, nakatitig ako sa ilaw na iyon. Maliwanag kahit sa gabi, ang ilaw ay hindi namamatay, hindi nawawala. Ngunit gusto kong makita. Tumawag ako ng taxi, sinabi ko sa driver na dalhin ako sa airport observation deck. Tumango ang driver at umalis. Inabot ng halos 10 minuto, dumating kami sa observation deck. Bukas ito kahit sa gabi, may ilang tao na kumukuha ng litrato at nanonood. Nakatayo ako sa harap ng salamin, nakita ko ang bahagi ng NAIA, ang runway, ang terminal, ang mga makina. Ang paggalaw ay hindi humihinto. Kahit sa gabi ay may mga eroplanong umaalis, lumalapag at gumagalaw. Gumagalaw ang mga sasakyan, naglo-load at nagda-unload ng karga, naglilipat ng bagahe. Nakita ko rin ang mga cleaning vehicle. Dahan-dahan itong gumagalaw sa tabi ng runway, naglilinis sa gabi para sa kinaumagahan. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, naisip ko, ang paliparang ito ay hindi natutulog. Hindi lamang ito gumagana sa araw kundi 24 oras sa parehong antas. Ang kalidad ay hindi bumababa dahil gabi. Ang sistema ay hindi lumuluwag dahil kakaunti ang tao. Naalala ko ang ilang oras na nakaraan, 8 eroplano nang sabay-sabay ang patungo sa paliparang ito. Gabi noon, ang oras na dapat ay may kaguluhan, ngunit lahat ay pinamahalaan ng eksakto, walang banggaan, walang pagkaantala, walang pagkakamali. Ngayon alam ko na hindi ito aksidente. Hindi itinuturing ng paliparang ito ang krisis bilang isang espesyal na kaganapan. Tinatanggap lang nila ito bilang isang trabaho na kailangang gawin dahil lagi silang handa. May isang bagay na ganap na nagbago sa aking isip. Ang aking paghuhusga sa mga Asian airport, ang tsismis ng pagiging mahina sa mga emergency, mula sa hindi matatag na sistema sa gabi, lahat ay kasinungalingan. Hindi ako ang uri ng tao na naniniwala sa kasinungalingan. Idinikit ko ang aking noo sa salamin. Malamig ang salamin, ngunit mainit ang aking puso. Kahihiyan at paggalang ang halo-halong emosyon. Bakit hindi ko inakala na ang Pilipinas ay isang bansang ganito? Bakit ko inakala na ito ang huling opsyon? Kinuha ko ang aking telepono, kumuha ako ng litrato ng NAIA sa gabi. Ang paggalaw ay hindi namamatay, hindi humihinto. Sino ang ipapakita ko sa litratong ito? Ang aking mga kasamahan, ang aking pamilya o ang aking sarili noong una? Umalis ako sa observation deck. Malamig ngunit sariwa ang hangin ng bukang liwayway. Unti-unting lumiwanag ang kalangitan. Malapit na ang umaga, isang bagong araw ang magsisimula. Magbabago din ako. Pagkatapos ng gabing ito, magbabago ang aking pananaw sa paliparan. Magbabago ang aking pamantayan sa pagtatasa ng isang bansa at higit sa lahat, mas magiging maingat ako sa aking mga paghuhusga. Bumalik ako sa aking bansa pagkatapos ng 3 araw. Humingi ang headquarters ng airline sa akin ng ulat, pamamaraan ng emergency landing, mga hakbang sa kaligtasan para sa mga pasahero, follow-up care procedure, isang standard na dokumento. Dokumento na maraming beses ko nang ginawa sa loob ng 13 taon. Ngunit sa pagkakataong ito iba, umupo ako sa harap ng aking desk, nakatingin sa blanko na screen ngunit hindi gumagalaw ang aking mga daliri. Ano ang dapat kong isulat? Engine malfunction, sitwasyon ng gasolina, emergency communication. Hindi iyon ang mahalaga. Sinara ko ang dokumento. Nagbukas ako ng bagong dokumento at nagsimulang sumulat mula sa simula. Hindi handbook kundi karanasan. Hindi numero kundi emosyon, hindi proseso kundi pag-unawa. Hindi itinuturing ng Pilipinas ang krisis bilang isang espesyal na kaganapan. Iyon ang unang pangungusap. Huminto ako, saglit pagkatapos isulat ang pangungusap na iyon. Tama ba ang pagkakabuo? Masyado bang subjective? Ngunit isinulat ko itong muli dahil ito ay totoo. Mas mahaba ang ulat kaysa sa inaasahan ko. Ang sabay-sabay na paghawak ng NAIA control system, ang agarang medikal na tugon ng medical staff, ang wellness recovery facility, ang paliparan na hindi humihinto kahit sa gabi. Sinulat ko lahat. Sinubukan kong sumulat ng objektibo ngunit hindi maiiwasan ang emosyon. Habang sinusulat ko ang huling talata, nanginginig ang aking mga kamay, handa lang sila. Ang krisis ay hindi eksepsyon kundi variable. At ang variable ay kinakalkula. Hindi ito problema sa pasilidad. Nalampasan na nito ang antas ng sistema. Ito ay kultura.
Ipinasa ko ang ulat. Pagkatapos ng 2 araw, tinawag ako ng aking amo. Nang pumasok ako sa opisina, nakita ko ang ulat sa mesa. Tiningnan ako ng aking amo sandali at nagtanong, "Ito ba talaga ang lahat ng iyong naranasan?" Tumango ako. Sinabi ko, "Hindi ko pa nasusulat ang lahat. May mga bahagi pa rin na hindi maipaliwanag ng mga salita." Bumuntong hininga ang aking amo. "Sige, tatanggapin ko ang ulat, ngunit pinayuhan kang huwag gumawa ng ingay sa ibang crew." Hindi ko naintindihan gumawa ng ingay. Bakit ang pagsasabi ng nakita ko ay gumawa ng ingay? Ngunit wala akong sinabi. Hindi rin sila maniniwala. Ang hindi nakaranas ay hindi makakaintindi. Nakita ko ang aking mga kasamahan sa banyo. Lahat sila ay nagtanong ng parehong tanong. "Kumusta ang Pilipinas? Nakakatakot ba? May problema ba?" Sumagot ako, "Hindi nakakatakot." Sa halip, naramdaman kong mas ligtas ako. Nagtataka ang mukha ng aking mga kasamahan. May nagtanong, "Talaga? Kahit paano, airport pa rin ito sa Asia." Nakita ko ang aking sarili noong una sa tanong na iyon. Ang aking sarili na nagkamali ng paghuhusga bilang katotohanan. Ang aking sarili na pinalitan ang tsismis ng karanasan. Tahimik akong nagsalita, hindi dahil sa Asia, kundi dahil sa Pilipinas. Kailangan mong maranasan ang pagkakaiba upang maintindihan. Hindi ito maipaliwanag ng mga salita. Ang ilan ay tumango, ngunit ang ilan ay nagdududa pa rin. Ayos lang, darating ang araw na iyon, malalaman nila. Ang susunod na flight schedule ay London, pamilyar na ruta. Sa briefing, sinabi ko sa mga batang flight attendant, huwag magpanik kung may emergency, mas maraming option kaysa sa iniisip ninyo. Isang bata ang nagtanong, "Anong opsyon?" Sumagot ako, "NAIA, Pilipinas. Kung may problema sa ere sa Asia, huwag mag-atubiling isaalang-alang ang NAIA, handa sila." Nagsusulat ang mga batang flight attendant. Habang pinapanood ko sila, naisip ko, ganito, unti-unting magbabago ang lahat. Isa-isa, bawat karanasan. Pagkatapos ng 1 linggo, may internal meeting sa airline na tinalakay ang emergency landing protocol. Dumalo ako, maraming mungkahi ang ibinigay. Pagpapabuti ng fuel management, pagpapabuti ng communication system, at pagpapalawak ng listahan ng mga alternatibong paliparan. Nang dumating ang aking turn, iminungkahi ko na isama ang NAIA sa pinakamataas na prioridad para sa emergency landing sa buong Asia-Pacific routes at idagdag ang kaso ng medical system at airport operations ng Pilipinas sa education process ng crew. Tahimik ang conference room. Isang executive ang nagtanong, "Talaga bang kailangan gawin iyon? Hindi ba sapat ang kasalukuyang mga European airport?" Ikinuwento ko ang aking karanasan. Ang sabay-sabay na paghawak ng 8 eroplano, ang 3 minutong pagitan ng paglapag, ang agarang medikal na suporta. Ipinaliwanag ko gamit ang mga numero, tumango ang executive, "Pag-aaralan namin, sapat na iyon para sa akin. Ang pag-aaral ay simula pa lamang." Umauwi ako at binuksan ang drawer ng aking desk. Naroon ang litrato ng NAIA, ang litrato na kinuha ko sa bukang liwayway, ang ilaw na hindi namamatay. Inilagay ko ang litrato sa frame at inilagay sa aking desk. Bawat umaga na pumapasok ako sa trabaho, titingnan ko ang litratong iyon at aalalahanin na ang paliparan ay hindi lamang lugar kung saan lumalapag at umaalis ang mga eroplano. Ito ay espasyo kung saan ipinapakita ang paninindigan ng isang bansa. Ito ay lugar kung saan ang pilosopiya sa krisis ay nagiging persona. 1 buwan ang lumipas. Nagkaroon ako ng pagkakataong magpresenta sa European Aviation Safety Forum. Ibinahagi ko ang kaso ng emergency landing. Iprinisenta ko ang aking karanasan sa NAIA. Halos 100 tao ang dumalo, mga flight attendant at piloto mula sa iba't ibang bansa. Pagkatapos ng presentasyon, sunod-sunod ang tanong, "Totoo ba na 8 eroplano ang sabay-sabay na pinamahalaan ng walang kaguluhan? Bakit ang bilis ng medical staff?" Sinagot ko isa-isa ang bawat tanong at sa huli idinagdag ko, "Kung may susunod na krisis na dumating, muling hahanapin ng mundo ang Pilipinas. May palakpakan." Hindi ko alam kung iyon ay palakpak ng pagsang-ayon o palakpak ng pagdududa. Ngunit ayos lang, naihasik na ang binhi. Nang gabing iyon, tumingin ako sa labas ng bintana mula sa aking hotel room.
Gabi sa Paris, nagniningning ang Eiffel Tower. Isang magandang syudad. Mahal ko ang syudad na ito ngunit ngayon alam ko na ang kagandahan at kahusayan ay magkaiba. Ang kasaysayan at sistema ay magkaiba. Kinuha ko ang aking telepono. Hinanap ko ang website ng NAIA. Ang real-time flight information ay ipinapakita. Ngayon ay may mga eroplanong umaalis at lumalapag pa rin. Tila bukang liwayway na sa Pilipinas. Ngumiti ako at ang totoo ay may alam akong isang bagay. Kung magkaroon muli ng krisis, alam ko kung saan ako pupunta. Hindi ako mag-aalala dahil ang Pilipinas ay laging handa. Laging. Ngayon, mula sa araw na iyon, nagbago ang aking pamantayan sa pagtingin sa paliparan. Nagbago ang aking pamantayan sa pagtatasa ng isang bansa. Naranasan ko ang isang gabi na mas mabigat kaysa sa bigat ng 10 taon ng karera. At naniniwala ako na darating ang araw na matututunan ng buong mundo ang pamantayang ito. Paano hindi ituring ang krisis bilang isang espesyal na kaganapan? Ano ang isang handang sistema? Ano ang kaligtasan na nagiging kultura? Ipinakita sa akin ng Pilipinas iyon at darating ang araw na iyon sa mundo. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang ating kuwento ngayon. Sa pamamagitan ng kuwento ni Lina, ang Taiwanese flight attendant, nakita natin ang isa pang mukha ng Pilipinas na hindi natin pa kailanman nakita. Ang NAIA ay hindi lamang pasilidad kundi pilosopiya mismo ng bansa kung paano harapin ang krisis. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring suportahan kami sa pamamagitan ng like button at mag-subscribe. I-on ang notification. Ang inyong interes ay magbibigay sa amin ng lakas upang gumawa ng mas magagandang kwento. Abangan ang susunod na kwento. Patuloy naming ikukuwento kung paano talaga ginulat ng Pilipinas ang mundo. Nang gabing iyon, hindi kami lumapag sa isang paliparan. Ito ay sa antas ng serbisyo na ipinakita ng isang bansa. Isang gabi ang nagpaalam sa akin kung gaano kahina ang aking 13 taon ng karanasan batay sa maling paniniwala. Ngayon ay tatapusin ko ang kuwento na itinuro sa akin ng gabing iyon. Tahimik ngunit mas malakas kaysa sa anumang bagay. Ang huling opsyon, iyon ang akala ko. Ngunit ang narinig ko mula sa lugar na iyon ay isang napakalma na boses. Handa na kami. Gaano karaming determinasyon at pagmamalaki at walang katapusang pagsisikap ng mga tao ang nakapaloob sa isang pangungusap na iyon. Ang bukang liwayway na nakita ko mula sa observation deck ay lubusang nagpawi ng aking paghuhusga sa mga Asian airport. Ang halo-halong damdamin ng kahihiyan at paggalang ay hindi ko kailanman malilimutan sa buong buhay ko. Ang wellness recovery facility na aming pinuntahan. Ang preskong sahig, masarap na salabat, at ang panahon na walang humihingi ng anuman. Ang sandali na inalis ko ang aking uniforme na para bang ang baluti ng isang flight attendant ay tinanggal. Doon, nagpahinga kami bilang mga tao. Ang unang bagay na dapat ibigay sa isang taong nasa krisis ay hindi patakaran o proseso, kundi isang komportableng lugar at isang tasa ng tsaa. Ang simpleng ngunit mahalagang kabaitan na iyon ang nagpaiyak sa akin. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa pagsigaw o pagpapakita ng isang bagay na espesyal. Ito ay nasa katahimikan. Ang sistema ay gumagana ng normal. Ang mga tao ay nagtutulungan ng normal. Pinoprotektahan ang kaligtasan ng normal. Ang NAIA ng gabing iyon ay nagpakita ng tahimik na lakas na iyon. Hindi ituring ang krisis bilang isang espesyal na kaganapan kundi gawin lamang ang kailangang gawin ng tahimik ngunit perpekto. Ito ay kultura na lampas sa handbook. Ngayon ay malinaw kong narinig ang boses sa radyo. Dito ang NAIA. Handa na kaming magpatupad ng emergency landing. Ang isang pangungusap na iyon ay hindi lamang pahintulot na lumapag. Ito ang pinakapagkakatiwalaang kamay ng kaligtasan na iniabot ng isang bansa. Hindi na kailangan pang sabihin. Pagkatapos ng araw na iyon, ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport ay naitala sa emergency landing protocol ng airline sa pinakamataas na prioridad. Para sa inyong lahat na nanonood ng kuwentong ito, marahil ang ating pang-araw-araw na buhay ay pinoprotektahan din ng mga sumusuporta sa lipunan sa mga hindi nakikitang lugar at pinainit ang mga runway. Huwag balewalain ang isang mahalagang bagay dahil sa panlabas na impormasyon o lumang paniniwala.
Itinuro sa akin ng gabing iyon na ang tunay na dapat pagtiwalaan ay nasa tahimik na trabaho. Sa aking desk ngayon ay may litrato ng NAIA sa bukang liwayway. Iyan ang ilaw na hindi namamatay. Isang parola na gumagabay sa akin bawat oras na nawawala ako. At alam kong kung magkaroon muli ng krisis sa mundo, handa ang bansang iyon, tahimik at tiyak sa lugar na hindi natin alam. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Kung natamaan ang puso ninyo sa kwentong ito, i-like at mag-iwan ng komento at mag-subscribe bilang imbitasyon para sa susunod na kwento.